الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating relihiyon, walang iba kundi ang Islam. Ito ho mismo ang kultura na dapat nating ginagalawan. Ibig sabihin, ang Islam ang siyang kaparaanan ng pamumuhay. Sinabi o tinawag na complete way of life ang Islam, ganap na kaparaanan ng pamumuhay ng tao dahil anumang kaparaanan, anumang aspeto ng pamumuhay natin dito sa mundo ay mayroon pong pamamaraan doon ng Islam. Yun po mismo ang ibig sabihin ng Diyos. Ibig sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala nung sabihin niya na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao malibay dapat nila akong sambahin. So ano po yung pagsamba doon? Yun na po mismo yung Islam na ating binanggit o ng ating relihiyon. Yung pagsamba na yan, na yun mismo yung Islam, ang siyang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, ito ang value, halaga ng ating pamumuhay dito sa mundo. Tanggalin mo yung Islam, walang halaga na doktor ka, walang halaga na abogado ka, walang halaga na presidente ka, anuman ang katayuan mo sa buhay, wala itong halaga sa nagbigay sa atin nito o nagbigay mismo ng ating buhay kapag tinanggal mo yung Islam. So ito ang pinakamahalaga na bagay na mayroon tayo, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino pa man ang maghanap ng iba pang relihiyon, kaparaanan ng pamumuhay na nakaugnay sa pananampalataya sa Diyos, dahil yun ang ibig sabihin ng relihiyon. Sino man ang maghanap ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, falay yuqbala minhu, hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng dakilang tagapaglikha pagdating ng araw ng paghukom, at magiging isa siya sa mga talunan sa araw na yon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, si Umar ibn al-Khattab, winikan niya, "Kad kunna adalla qaumin." Ang kalagayan natin nung wala pa sa atin ang Islam, tayo ay adalla qaum. Ibig sabihin ay pinaka hamak na nasyon.
Gawa ng kumikilos tayo, nabubuhay tayo ng walang pananampalataya sa Diyos. Walang tamang pananampalataya sa Diyos. Walang tamang kaparaanan ng pamumuhay. Ngayon, a'azzanallahu bil Islam. Itinaas ni Allah ang ating antas. Naging tao tayo sa pamamagitan ng Islam. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Ano pat kapag tayo'y naghanap ng iba pang dangal, parangal, maliban sa Islam, ibabalik tayo ni Allah. Ibig sabihin, hahamakin tayo muli ng dakilang tagapaglikha. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa panampalatayang Islam. Ang Islam, mas mahalaga kaysa profesyon na mayroon ka. Mas mahalaga sa anumang mayroon ka sa mundong ito. Mas mahalaga kaysa buhay mo. Sa halip, ibinigay sa iyo ang lahat ng ito para lang sa Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tunay na ang relihiyon lamang kay Allah na tatanggapin niya ay ang Islam. So ano nga ba yung Islam? Ang Islam ay lahat ng turo ng Islam. Umiikot ito sa lahat ng turo ng Islam. Sabi nga natin, complete way of life. Yung iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, may kaparaanan doon yung Islam. Kapag isinabuhay mo ang kaparaanan doon ng Islam, kaparaanan ng Islam kung paano pakitunguhan ng ama ang kanyang anak, anak ang kanyang ama, ang mag-asawa kung paano sila makitungo, ang empleyado kung paano pakitunguhan ng boss, ang boss kung paano pakitunguhan ng nakakababa o yung kanyang mga empleyado. So, lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, may kaparaanan doon yung Islam. Kapag sinunod mo doon yung pamamaraan na yun na yung pagsamba na sinasabing dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay sa iyo ang lahat ng mayroon ka para gamitin ito sa misyon mo dito sa mundo na sambahin. Ibig sabihin, sumunod sa mga pag-uutos at ipag-utos ito at umiwas mula sa mga pinagbabawal at ipagbawal ito. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala at ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, susundin at iiwasan. Hindi kung anong utos natin, hindi kung anong gusto natin, hindi kung anong ayaw natin, hindi kung anong pinagbawal natin. Hindi yon ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah, kundi sa ayaw at gusto mo, kung anong inutos ni Allah, yun ang susundin at ipag-utos. Kung anong ipinagbawal ni Allah, yun ang iiwasan at yun ang ipagbabawal. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Yan ang magbibigay sa atin ng dangal dito pa lamang sa mundo, higit sa lahat sa araw ng paghukom. Aming mga minamahal na kapatid. Ngayon, alistihsa, kamakailan lang, ay nangyari ang paglapastang, pag-insulto, ayan, o pangungutya sa isa sa pinakadakilang simbol ng ating pananampalataya. Sa halip, ang Makkah kung saan natin isinasagawa ang Hajj. Ito ang ashrafu buqa'il ard. Ibig sabihin, ito ang pinakamarangal na lupain o lugar sa balat ng lupa. Yung Kaaba na mayroon sa Makkah ang pinaka-marangal na establishmento o di kaya ay nakatayong establishment dito sa ibabaw ng lupa. Aming mga minamahal na kapatid at mawalan sa pananampalatayang Islam. Ngayon, pag-insulto, pangungutya. Ano ang pangungutya? Ito ay ang pagkamuhi o di kaya ay gawin mong katatawanan. Gawin mong fun o katatawanan ang anumang bahagi na mayroon sa Islam. Lalo na't halimbawa, yung pinakasagradong lugar ang gagawin mong katatawanan. Talagang dapat magkaroon ng pinakamatinding reaksyon ang mga kamusliman sang-ayon sa pamantayan ng Islam patong laban o tungo doon sa sino man nagagawa nito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang niyuyurakan o di kaya ay iniinsulto o kinukutya
ay ang pinakamarangal na bagay na mayroon tayo. So, ang Islam ay hindi isang bagay lang, binubuo ito ng mga salita o mga gawa na dapat sundin at ipag-utos, dapat sabihin, dapat gawin, at dapat iwasan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sapagkat pagsunod at pag-iwas ang mayroon sa Islam. Kapag hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong umiwas, wala sa iyo ang Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang pag-insulto sa Islam, sa mismong Muslim, kung mayroon mang mananampalataya, hindi lang po, ito yung nakakalungkot isipin minsan, na mabagsik ang mga nag-aangking Muslim sa pag-insulto sa Islam. Pero kung tutuusin, mas malala yung kanilang panginginsulto sa kanilang relihiyon kaysa mga hindi Muslim. Yun ang hindi natin namamalayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang panginginsulto, ito man ay direct o indirect, ay malaking kasalanan. Ito ay mukaffira, al-istihza. Ang pangungutya, pag-insulto sa anumang bahagi ng Islam, sa pamamagitan man ng salita o gawa, lingid man ito o hayag. Ibig sabihin na sa puso mo lang o inihayag mo. Not necessarily ihayag mo. Kapag ito ay nasa puso mo, minsan mas malalim o di kaya ay mas mabigat o mas mapagbabatayan yung nasa puso mo minsan kaysa doon sa ginawa mo, kaysa doon sa sinabi mo. Although kasama yon. Dahil lingid man o hayag ang panginginsulto na nagagawa sa Islam. Ikakalabas ito ng Muslim sa Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ganong katindi. Noong digmaan ng Ghazwat Tabuk, digmaan sa Tabuk sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong ilan sa mga munafik dahil ang istihza, pangungutya o di kaya ay pag-insulto, ito ay gawain ng mga mapagpanggap na Muslim, mga munafikun. Nung didigmain ni Propeta Muhammad at ng mga sahaba ang Tabuk o magkaroon ng digmaan sa Tabuk, mayroong ilan sa mga munafik na dumaan sa harapan ni Propeta Muhammad na nagpaparinig. Ano ang kanilang ipinaparinig? Yadhunnu hadha annahu yaftahu qusur ar-Rum wa husunaha. Nagpaparinig sila kung saan sinasabi nila, inakala ba ng taong ito na kaya niyang sakupin ang mga palasyo ng Rome at ang mga kampo nito? Then, hindi yon pinuna ni Propeta Muhammad sapagkat hindi niya iniisip kung ano yung pakahulugan nila doon. Hanggat wala silang sinasabing pangalan o hindi nila tinuro o di kaya in-specify kung anong gusto nilang sabihin. Kaya lang, atla Allahu nabiyahu ala ma qalu. Ibig sabihin, ipinaunawa ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad kung ano ang ibig sabihin ng mga yaon na kung saan sila ay nang iinsulto. Kinukutyan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang misyon o sa kanyang balakin. Hayhat, sabi nila. Suntok sa buwan kung sa atin. Suntok sa buwan ang iniisip niya. Ngayon, nung malaman ni Propeta Muhammad, biruin nyo, suntok sa buwan kung sa atin yon. Ang ibig sabihin ng hayhat, malayo. Hindi yan mangyayari. Wala pa silang binanggit na pangalan. Wala silang specific na sinabi, kundi indirect pa ng pang-iinsulto. Ano ang tugon sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ibinaba ang ayat. Na kung saan bago yun, sinasabi nila, nung ipatawag sila ni Propeta Muhammad, ano itong sinasabi niyo? Kultum kada wa kada. Sinasabi niyo ganito, ganyan. Sinasabi nila, Ya Rasulullah, innama nakhud wa nal'ab. Kami ay naghahalubiluan lang at nagbibiruan lang. Wala namang kaming ibig sabihin doon. Ngayon, ibinaba yung ayat para sabihin kay Propeta Muhammad yung katotohanan. Wala insaltahum, layakulunna innama nakhud wa nal'ab. Kung tatanungin mo sila, sugo ni Allah,
Sasabihin nila, naghahalubiluan lang kami, nagbibiruan lang kami, wala naman kaming ibig sabihin. Hindi naman kami seryoso doon sa sinasabi namin. Anong tugon ni Allah? Qul, sabihin mo sa kanila, Abillah, si Allah ba? Wa ayatihi, at ang kanyang mga tanda, mga palatandaan, yung kanyang mensahe, yung kanyang ginawang sagrado, o ano pa man dyan, na bahagi ng Islam. Wa rasulihi, at ang kanyang sugo. Kuntum tastahziun, iniinsulto nyo ba? Iniinsulto ba nyo si Allah? Iniinsulto ba nyo ang anumang mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala? Iniinsulto ba nyo ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nagbigay ng tugon mismo si Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tadiru, wag na kayong mga tuwiran, sabi ni Allah. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, qad kafartum. Ibig sabihin, tunay na kayo ay naging mga disbelievers, naging mga kuffar, ba'da imanikum, pagkaraan ng inyong pananampalataya. Indirect, ha? Paano pa kaya kung magmula mismo sa salita mo? Paano pa kaya kung gawin mo pa mismo? Kaya, napakarami tayong naririnig na sinasabi. Mismo sa mga Muslim, na ginagawa pa, hindi lang sinasabi, na panginginsulto. Ito nga, indirect, nakalabas sila sa Islam. Paano pa kaya yung direct na? Nasasabihin mo, pupunahin mo halimbawa yung isang partikular na turo ng Islam. Nasasabihin mo, wala yan. Noong ano lang yan. O kaya hindi na yan applicable sa ganitong panahon. Wal'iyadu billah. Pangiinsulto yun. Ikakalabas yun. Nagkasundo ang mga ulama na sino mang insultuhin, ang anumang mayroon sa Islam, ikakalabas niya sa Islam. Paano pa kaya yung non-Muslim ang mag-iinsulto? Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tatlo ang kalagayan ng panginginsulto. Unang kalagayan nito, magpapalabas sa Islam. At mangyayari yun kapag ang ininsulto mo ay si Allah mismo. O di kaya yung mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ininsulto mo. Ikatlo ay ang sugo ni Allah. O di kaya ang sunnah ni Propeta Muhammad ang ininsulto mo. Ibig sabihin na muhi ka doon. Ayan. Then, pangalawang pag-iinsulto ay hindi siya Allah ang iniinsulto mo. Hindi ang kanyang ipinag-uutos. Hindi ang kanyang sugo, kundi ang taong kapwa mo na gumagawa ng pag-uutos ni Allah. Mayroon sa ating kinukutya yung gumagawa ng pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangungutya na yon, pag-insulto sa taong gumagawa ng ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mufassiq. Ibig sabihin ay pinapagawa ka nito o dinadala ka nito sa paggawa ng malaking kasalanan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Mufassiq. Then, ang pangatlong kalagayan ay depende. Ibig sabihin, mayroong dalawang ihtimalan. Kahit pa yung iniinsulto mo ay tao, hindi naman direct kay Allah, hindi naman direct kay Propeta Muhammad, hindi naman direct sa Islam, pero kung ang iniinsulto mo ay yung tao na yon, doon sa kanyang ginagawa na Islamiko, yung kanyang halimbawa, for example lang ito. Although iba po ang usapin patungkol sa halimbawa yung qualified at hindi qualified. Mayroon pong qualified subsequent marriage sa pag-aasawa ng higit sa isa, mayroon namang hindi qualified. May pagbabatas doon yung Islam. So kung paiiralin mo yung pagbabatas ng Islam, good. Yun ang tama. Pero kung haharang ka doon sa pagbabatas ng Islam at iinsultuhin mo yung tao na yon at hindi direct mismo sa kanya yung insulto, kundi ang iinsultuhin mo yung turo na gagawin niya, ikakalabas mo ito sa Islam. Kahit pa ang iniinsulto mo ay siya. Kung nakaugnay yung pag-insulto mo sa kanya, doon sa kanyang gagawin na turo ng Islam, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya kailangan natin ito maintindihan na hindi lang ang pang-iinsulto ay nangyayari sa mga non-Muslim, kundi minsan mas malala pa sa mga Muslim ang pang-iinsulto na ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sino man ang gumawa ng panginginsulto, pangungutya sa anumang bahagi ng Islam, paano tayo dapat na mag-react? Alalahanin natin ang gumagawa ng mali ay may iba't ibang kalagayan. May gumagawang mali dahil siya ay wala sa katinuan. So, ibig sabihin, malaya siya. Malaya siya mula sa kasinungaling. Malaya siya mula sa kasalanan. May gumagawa ng pangungutya na wala pa sa tamang gulang. Malaya siya doon. May gumagawa ng pangungutya na ignorant. Ibig sabihin, wala siyang alam. So, malaya siya sa kasalanan. Mayroong gumagawa ng pangungutya na hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya. So, malaya siya mula sa kasalanan. Mayroon namang gumawa ng pangungutya na siya ay matino, na sa tamang gulang, alam niyang pangungutya yon, mali yon, at sinasadya niyang sabihin, at talagang balak niya yon. Yun ang taong dapat na ituring na totoo at tunay na makasalanan. Yun ang hahatulan natin. Yung tao na yun. Yung 5. Parati natin isipin ito. Dapat nasa tamang, ibig sabihin, ay matino, nasa tamang gulang, marunong, alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Then, pang-4, ay talagang sinadya niya yun. Din pang-5, talagang yun ang kanyang layunin. Talagang layunin niya yung bagay na yun, yung kanyang sinabi, yung kanyang ginawa. Pero kung hindi naman niya layunin yun dahil hindi niya naiintindihan, so ibig sabihin, kailangan siyang pagpasensyahan. Ipinakita ito ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halip, yun ang pagkakataon iparating yung da'wa. Yun ang pagkakataon iparating yung da'wa sa kanya. Ano sabi na, minsay mayroong isang Aarabi. Itong isang Aarabi, ibig sabihin taong bundok. Kung baga sa atin ay tao sa probinsya. Alam naman natin sa probinsya, kung saan-saan ka lang maihi, ihi ka. Kung saan-saan ka lang madumi, dudumi ka. So, ibig sabihin, hindi nila alam yung proper ethics sa mga bagay-bagay. Hindi sila nakapag-aral. Mayroong isang Arabi pumunta sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umihi siya mismo sa masjid ni Propeta Muhammad. Nagsitayuan ng mga tao. Nandyan si Abu Bakar, nandyan si Umar. Siyempre, nakaka-insulto yun. Ihiyan mo yung bahay sambahan. Ano ang naging result? Ano ang naging tugon ni Propeta Muhammad? Inutusan ba sila gulpihin? Saktan yung tao na yun? No. Sabi ni Propeta Muhammad, wag. Dauhu. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya. Kasi nakaihinay. Sabi ng paliwanag ng mga ulama, hayaan nyo siya, baka magkasakitan pag pinutol niya yan. Ibig sabihin, kapag ka nakaihina yung tao, mahirap na niyang putulin yan. Kaya hayaan yung matapos siyang umihi. Tingnan nyo yung wisdom, hikmah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan, sinabi niya, ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Din kumuha kayo ng tabo o di kaya timba, na isang timba o isang tabong tubig, din buhusan nyo yung kanyang inihian. Then sabi ni Propeta Muhammad, innama bu'ithum muyassirin, walam tub'athu mu'assirin. Ibig sabihin, ipinadala kayo, isinugo kayo, para padalian yung mga tao, hindi para pahirapan sila. O, tingnan nyo, para padalian yung mga tao, hindi pahirapan sila. Sabi ni Propeta Muhammad, yassiru, padalian nyo yung mga tao, wala tu'assiru, at huwag nyo silang pahirapan. Wabashiru, at magbigay sa kanila ng mga gandang balita na ipinangako ni Allah dito pa lamang sa mundo, magandang buhay, at higit sa lahat ay sa kabilang buhay, sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso. Sabihin nyo sa kanila yan. Iparating nyo sa kanila yan. Wala tunafiro. Ngunit huwag ninyo silang ilayo. Ibig sabihin, huwag kayong gagawa, magsasalita,
Huwag kayong gagawa ng anumang reaksyon na sa halip na mapalapit sila sa pananampalataya kay Allah, ay lalo silang malalayo. Ito po ang bilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tandaan natin parati yung 5 na yon, dahil yun ang pamantayan po. Yun po ang pamantayan ng pagpuna. Unang alamin natin, ito bang gumawa nitong pangiinsulto na ito para gawin natin yung nararapat sa kanya. Kasi may nararapat, may nararapat doon sa taong hindi matino. May nararapat doon sa sa bata na wala pa sa tamang gulang. May nararapat doon sa taong ignorante. Mayroong nararapat doon sa taong hindi niya sinasadya. Mayroong nararapat doon sa taong napipilitan lang. So ang taong dapat gawan natin ng iniisip natin na nararapat na parusa sa kanya ay yung syurut na yun. Kasi yung binanggit ko, yun yung mawani. Ang syurut, dapat matino siya, dapat nasa tamang gulang, dapat marunong siya, alam niya yun, at dapat sinasadya niya, at talagang yun na ang gusto niyang gawin. Kasi meron din sinasadya niya, pero napilitan lang. Kasi kailangan kong gawin dahil kung hindi, ako papatayin. Nangyari ito sa panahon ni Propeta Muhammad. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, pero hindi sila nahatulan ng anumang hatol ng pagkufr o di kaya ay pagkalabas sa Islam gawa ng hindi nabuo ang kondisyon na ito na kung saan yung kanyang mga kabaliktaran ang siyang mga mawani o mga hindrances, ibig sabihin harang para hatulan mo yung isang tao. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللزكاة فاعلين وعلى الصلوات حافظين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن حور العين متزوجين ومن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاربين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.